Okay, maayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan. Tanan nga naa sa YouTube nga nag-subscribe sa atong programa sa Ladder to Heaven TV. Muli magandang gabi at maligayang bagong taon, mapagpalang bagong taon sa lahat. Sa tanan nga member sa Ladder to Heaven, mapagpalang bagong taon. Blessed New Year sa lahat. Amen. Dili lang kay malipayon, but blessed New Year sa tanan. Kitang tanan, ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi, iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Walay labot ang yawa nako. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. I am blessed. Si kitang tanan. I am anointed, highly favored, healthy and strong. Amen. Kanunay nato nang igadeklara, palati nating ilagay sa ating puso at sa ating isipan na tayo pinagpapala ng Diyos, tayo pinapagaling ng Diyos, para magiging blessing din tayo sa iba. Napag-uusapan natin sa gabing ito, ang bagong taon at bagong ako. Lahat magsabi, bagong taon, bagong ako. So, bagong tuig, bagong kita, bagong ako, bagong kitang tanan. Nga naman, kasi ang nangyayari, ang nabago lang sa bawat bagong taon ay ang numbers of years na ating naranasan. 2024 noong una, ngayon 2025. Minsan yung iba nagbabago nagre-repent ng kanilang bahay. Bagong sasakyan, bagong damit, o yung mga pagkabagong taon, bumibili ng mga bagong kagamitan. Pero tingnan natin, doon sa espiritual na aspeto ng buhay, ay mayroon ba ding na bago? May naabay na usab, naabay nag-progress, naabay na improve sa atong kinabuhi diya sa espiritual. Hallelujah. Ug maunay atong hisgutan. Yan po ang ating pag-uusapan upang ating maintindihan na dapat pala pagkatay na ng palataya sa Panginoon ay dapat makikita ang pagbabago sa ating buhay. Pagbabago ng pag-iisip, pagbabago ng pananalita, pagbabago po ng pag-uugali at paraan ng pamumuhay. Romans chapter 6 verse 4. Romans chapter 6 verse 4, sinasabi po dito, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Okay? Kung paanong ang ating Panginoong Hesus ay inilibing, namatay at inilibing, dapat din mangyayaring yung dating tayo, yung characteristic ng old nature natin, ay mailibing din. Tayo din mamamatay from the old nature to the old natures that we operated long time ago. At nailibing na yung dating tayo, at ang bagong tayo ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay tayong mga anak ng Diyos, ay mamuhay doon sa bagong pagkatao, bagong kinabuhi, bagong pagkakita. Nga kung unsay batasan nato before, na wala pa ta nangalagad sa Ginoo, sa dihang nangalagad na ka sa Ginoo, aduna nay kabag-uhan sa imong kinabuhi.
kinahanglan nga mabag-o ang atong kinabuhi matag karon ug unya. Dili ta pwede mo undang, di po tayo pwedeng hihinto doon sa pagkalipat lang po ng ating simbahan. Kasi tingnan natin, lahat ng simbahan, they are claiming na ito ay para sa Panginoon. But the value of it, yung importansya sa simbahan, aduna tay kabaguhan sa kinabuhi. Unless kung wala tay kabaguhan, walang kabuluhan yung ating pagsamba. Walang kabuluhan yung ating pagtitipon pagka po tayo hindi na bago. Amen. So, buot ipasabot, ang ginatinguha sa Ginoo sa tua, nga magpuyo ta sa bagong kinabuhi. Dili lang kay, bagong tuig, bagong kinabuhi. Kaya yung iba, gumagawa ng New Year resolution. Mahirap pong baguhin ang ating sarili, ang ating pag-uugali, ang ating pamamaraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng ating sariling pamamaraan. Di po pwede. Bakit? Because we tolerate sometimes. We tolerate the characteristic that we have sa pamamagitan ng ganito. Sa maingon ta pananglitan. Kung buotan naman gud ta kaayo, abusaran pod ta. So, ginatolerate nato tong mga kinaiya nga para dili ta maabusaran. Ana ba? Pero ang giingon sa Biblia, nga bisan pa kung usahay na abusaran ka, nakita na sa Ginoo, ani allow it. Example, si Joseph. Joseph was a victim of abuse by his brethren. Nakita lahat ng Panginoon yan. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya natutulog. Kitang-kita niya kung paano natin nilabanan yung mga oppression sa ating buhay. So, balit, ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung karunungan na siyang nagpipigil sa atin upang tayo'y magkakasala sa pamamagitan ng maling response. Naintindihan natin. Dami pong mga pagkakataon na tayo naabuso, madami pong pagkakataon na tayo nasasaktan. So, balit ang sabi po ng Panginoon, mapalad yaong nagpakumbaba, napalad yaong nagpapatawad, sapagkat sa kanyang pagpapatawad, ang Diyos ay nalulugod, at ang sabi ng Panginoon, thou good and faithful servants. Yun pong pinakamagandang marinig natin sa ating Panginoon pagdating ng araw ng paghuhukom. Sabihin ng Panginoon sa atin, thou good and faithful servant. Bakit? Sapagkat namumuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Hindi po naaayon sa ating kagustuhan at ating laman. Wala ta nagtuman ba sa atong gusto? So ang kabaguhan nga gipangita sa Ginoo, yung pagbabagong hinahanap ng Panginoon sa atin, yung pagbabago sa ating espiritual na kalagayan, espiritual na aspeto ng ating buhay. Romans chapter 7 verse 6, okay? Romans chapter 7 verse 6. Sinasabi po dito, datapwat ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatali sa atin. Anumat pagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Okay, tayo po'y naglilingkod. We are serving the new spirit. The old spirit is the spirit of disobedience, of the will of God. But when we are in Christ, namatay na po tayo doon sa ating dating tayo. Namatay na po tayo doon. At tayo iniligtas ng Panginoon doon sa kautusan. Sapagkat yung kautusan ay nagkakaroon ng kapangyarihan na ang kasalanan ay mangibabaw sa atin. The law, okay, has given the sins to overwhelm, to overshadow us. Bakit?
sapagkat nagkakaroon ng kapangyarihan yung kasalanan sa pamamagitan ng law. So kung mayroong law, when you trespass the law, you will be considered sinners or lawbreakers. Yun. Ang Espiritu ng Diyos ay nagtuturo sa atin at nagbibigay sa atin ng liberations. Pinalaya tayo mula sa tali ng kautosang sinulat sa papel, sa papan ng bato. At tayo'y inilipat doon sa kautosang Espiritu. The law of the Spirit na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na tayo po'y magbago. Hindi po nakapagbago yung kautusan. Ang nakapagbago po yung Espiritu ng Panginoon. Paano tayo nabago sa Espiritu ng Panginoon? When the Spirit of the Lord resides. Kaya yung tinatawag sa Galatia chapter 5 verse 22 na bunga ng Espiritu. Apart from the fruit of the Spirit, wala pong mabago sa atin. Naintindihan natin? Nakasabot ha? Diyos of listening us in Yusuf. Kaya nga mayroon nga tayong ginagawa noon na New Year resolution na ang kahinatnan, the result of it is parang katatawanan na ganito ang pagka-describe. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto tayong magbago pero hindi natin kayang gawin sapagkat only the Spirit of God can change us. Only the Spirit of God can change us. Walang sino man na po pwedeng bumago sa atin. Kaya may isa pong awitin na isang dakot na nasasabi doon sa linya, maraming nabigo na kami ay baguhin, magulang, kapatid, babaeng tinatangi, maging ang simbahan at ang bilangguan, nabigo kaming gisingin sa katotohanan. Ang katotohanan ay nasa Panginoon. Ang katotohanan ay nasa banal na Espiritu. At mabago po ang ating buhay. Bawat taon po ay magkakaroon tayo ng pagbabago kung ang banal na Espiritu ay mamuhay sa ating mga puso. Amen. Kung ang Espiritu sa Diyos mupuyo sa atong kasing-kasing, mabago ta. Naatay fruit of the Spirit. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians, ulat ninyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito napakaganda pong pagkasulat dito. Sinasabi dito, kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo. Okay? Sinasabi sa English, therefore if any man be in Christ, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Thus, anyone is in Christ is a new creation. Paano nangyari? Na pagka tayo po ay nasa Panginoon ay bago na tayong gawa, bagong karakter, bagong lifestyle, bago. Ang karunungan, yung insight, yung understanding natin, yung pananaw natin sa buhay ay hindi na makamundo. That is the effect of being in Christ. Paano nangyayari? Ulitin ko sa inyo, paano nangyayari ng isang taong kay Kristo ay nabago? Tingnan natin itong senaryong ito. Hindi lahat na sumasamba ay nabago. Dili tanan nagsimba na bago. Amen. Maliban na lang na ang kanyang Panginoon na sinasamba
ay siyang nananahan sa kanyang puso. Pag ang nananahan po ay galit, inggit, pag nananahan po ay kapuutan, pag nananahan po ang material na bagay sa ating puso, tayo pinagiging ganid nagiging ganid sa kayamanan, nagiging naaakit sa pita ng laman. Kaya hindi garantiya pagka ikay nagsisimba ay bago ka na. Ang nakapagbabago sa atin tuwing tayo nagsisimba, yung paghari ng Panginoon. Hindi po nababagong simbahan, automatically haharian ka ng Panginoon, hindi po. Pagka ikaw po ay pinaghaharian ng Panginoon, pinaghaharian ng banal na Espiritu, saka ka po mababago. Di pong pagkalipat ng simbahan at ang pagsamba, kaya sinasabi ng Panginoon doon sa Mateo 7:21, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay naliligtas, ay nakakapasok. John chapter 3 verse 5. Kaya kailangan po tayong isinilang muli sa Espiritu, that is the newborn. The newborn, the new means of the spiritual rebirth. Spiritual rebirth. Bakit rebirth? Isinilang tayong espiritu. Nang nagkasala yung tao, namatay yung espiritu natin, ang naiwan lang po yung laman at saka yung kaluluwa. Kaya kailangan po natin isinilang muli yung espiritu ng righteousness, ng holiness of God. Yung hinipan ng Panginoon, yung ilong ng tao, kasama na doon yung righteousness, yung holiness. Kaya perpektong-perpekto yung pagkagawa kay Adan hanggang sa siya po ay nalinlang ng diablo. So that the devil can maneuver, the devil can take over, can control the wills of men. Kaya tandaan natin, kaya dapat nating isa-isip. We can experience total changes of our being pag hindi po tayo pinaghaharian ng Panginoon. Bakit? Mayroon pong limitation ang kabaitan ng tao. Naintindihan natin? Nakasunod mo? Mayroon po tayong limitation, kaya sinasabi natin pagkasatong sagad na, last na lang ha. Nakabantay mo, nakasinati mo nga moingon mo, last na lang ha. Yan po ang limitation ng tao. Ang Panginoon po ay walang limitations. Ilang bisis tayong nagkakamalit, nagkakasala, at ilang bisis din tayong pinapatawad. Ilang bisis din tayong pinadapa ng kasalanan, at ilang bisis tayong pinatayo ng Panginoon. Kaya yung awit po na the steadfast love of the Lord never cease, and His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam niyo po, yung awitang yan ay para po sa atin. Sapagkat tayo po likas na makasalanan. Subalit yung pag-ibig ng Diyos ay dakila. Yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang awa ay hindi po nagmamaliw. Tayo po, awa natin nagmamaliw. Tayo po, yung forgiveness po natin ay nasasagad na uubos kasi nilagyan natin ng limitation. Kaya hindi tayo nabago dahil nilagyan natin ng limitations. But subalit, when we use the righteousness of God, the characteristic of God, the fruit of the Spirit, love covered multitude of sin. We can easily forgive those who malign us, those who abuse us, not because of them, but because of God. We can easily forget kung anong mga ginagawa sa atin na nakakapagpasakit ng ating damdamin. We can easily forget them, not because of them, but because of God. Hallelujah. Naintindihan natin. Kaya yung kay Kristo na bago na po siyang nilalang. Bakit ba pinagpipilitan ng Panginoon na tayo'y magbago? Why He introduced and He pursue us? Bakit ba tayo sinasabihan ng Panginoon that apart from righteousness, apart from holiness, no one can see God? Sapagkat hindi po tayo karapat-dapat na magmana ng kanyang kaharian. Hindi po tayo karapat-dapat makapasok sa kanyang kaharian. Sinasabi niyang Panginoon sa John chapter 14 po, sinasabi niya 14 verse 2, sinasabi niya, so
In my Father's house are many mansions. In my Father's house are many mansions. Sino po ang pinaglalaanan yan? Tayo pong mga mananampalataya, tayo pong sumusunod sa Panginoon. Pag hindi po tayo sumusunod sa Kanya, kahit alam pa natin na Siya ang Diyos, kahit alam pa natin na Siya ang Panginoon, kahit alam pa natin ang Kanyang salita, subalit hindi naman natin isinapuso at isinabuhay, hindi po tayo makapagmamana ng Kanyang kaharian. We cannot enter into the kingdom of God unless we born in the Spirit, that is pagbabago ng buhay. Ito po ang pinaka-importante. Hindi yung bagong taon, bagong bahay, bagong damit, bagong kagamitan o bagong sasakyan. Lahat po ng mga bago na lumuluma. Yung bagong damit na luluma, yung bagong bahay na luluma, yung bagong kagamitan po na luluma. Tsaka pinapalitan na luluma, pinapalitan. That's the cycle of human's life. Pero po sa Panginoon, hindi na po naluluma. Sapagkat sa bawat steps of our changes, and every steps po ng ating pagbabago, ay palago ng palago to the perfections. Kaya sinasabi ng Romans chapter 1:17, tayo po'y naliligtas ng ating pananampalataya from faith to faith, from glory to glory. Ibig sabihin po, araw-araw dapat po nagbabago yung ating pananaw sa buhay. Habang pong panipis ng panipis, paikli ng paikli yung panahon, at pasama ng pasama yung sangkatauhan, dapat po tayo, yung ating pagbabago po'y palalim ng palalim. Dapat po yung ating pagbabago ay nagiging tunay, nagiging wagas. Hindi lang po dapat yung ating pagbabago ay sa salita, sa gawa po. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, be renewed by the renewing of your mind. How can we renewed our minds? Filled our minds, filled our hearts with His Word. Wala pong ibang paraan kung paano po tayo mabago, salita lang ng Panginoon. When His Word dwells in us, kung Kanyang salita ay nanahan sa atin, nananahan po ang Espiritu ng Panginoon sa atin. At kung nananahan po ang Espiritu ng Diyos sa atin, napakadali pong sundin ang Kanyang kalooban. Sapagkat the Spirit of the Lord will help us to change. The Spirit of the Lord will help us to forgive, will help us to determine what is right and what is wrong. Tutulungan po tayo ng Panginoon kung paanong manalangin, kung paanong magpapatawad, kung anong dapat nating gawin. Hindi po tayo doon nakapako sa mga bagay-bagay na nagiging sanhi ng ating kapahamakan. Ano bang mga bagay na nagiging sanhi ng ating kapahamakan? Yung pagpapala po. Yung blessing. Yung pera. Alam niyo mga kapatid, pagka tayo po'y nagtatalakay ng pagpapala, ang nasa isip ng tao, pera. Alam niyo, pinakadakilang pagpapala nung karunungan na sinasabi ng Panginoon, wisdom. Because in it, sa pamamagitan ng kaalaman, makikita po natin atong priority natin sa buhay. Bagong taon, dami pong nabago. Meron pong innovations na tinatawag. Sa technology, sa medisina, sa siyensya, meron pong innovations. But how about the spiritual things? Meron bang innovation sa buhay natin? Yung cellphone from PLDT na may cord, nagiging Motorola, nagiging Nokia 5110, nagiging Android. Ano pang susunod na innovations?
Wala pong katapusan ng innovations. Pero nang lumuluma po lahat ng bagay. Lahat ng bagay na nakikita lumuluma. And the people of this world are so particular with innovations. Yung pag-uugali nga ng mga anak natin, nag-i-innovate na din, nag-i-evolve na din. Yung noong una, pagka isang sitsit lang ng nanay, isa lang kasitsit, muduol na ta. Karon sidlot ng mata sa nanay, di ba yun ta muduol? Sige, tingnan natin. Yeah. Pagka yung ating mga anak, tinatawag natin, ang tagal sumagot. Di ba, Emily? Pagka tinatawag, Aubrey. Sagot ba si Aubrey? Bakit? Opo, ma. Aubrey, nandyan ka ba? Sa kwarto, pastor, nag-ayos ng mga gamit. Di ba, pagka karon nga panahon, tawagon na to atong mga anak, dugay kay mo tubag, kay nang gisilpon pa, kayong nandyan sa YouTube. Subukan nyo ngang pag-aralan yung behavior ng ating mga anak. Pagka tinatawag natin, kasi mayroon tayong iutos sa kanila, di po sumasagot sapagkat naglalaro. At pagka naman pinapagalitan, mas matapang pa kaysa kanyang mga magulang. Isog kayo. That is how the character of men evolved into chaotic situations. Because of the evolutions of technology, the characters, the wickedness also evolved. Bakit? Sapagkat wala pong nakatuon sa spiritual na evolutions. Wala pong lahat po noon sa bago ng sa pagbabago ng kagamitan sa teknolohiya, sa siyensya. Pero sa spiritual po, wala pong naningkamot, nangitag pamaagi nga masabtan ang spiritual innovations and elevations, transformations. Kaya nga ang mga tao ang sasama. Ang sasama. Hallelujah. Paano po natin maiwasan yan? Hindi po sa salita ng Panginoon. Yung kasamaan po ay ating ma-minimize kung yung salita ng Panginoon ay nagiging center ng ating family, nagiging center ng ating tahanan. Yung bahay nyo ba ay may salita ng Panginoon na nakasulat yung mga memory verse? Kayong nasa virtual worship ministry sa Ladder to Heaven. Meron ba na nakaukit o naka-imprint o nakasulat, naka-frame na salita ng Panginoon na maaari pong nagbibigay po sa atin ng reminders kung ano ang salita ng Panginoon? Kadamihan po wala po. Kadamihan po sa mga bahay, yung mga kalendaryo o anong pictures o ano pa man, na hindi po salita ng Panginoon. Kaya baguhin po natin ang ating pag-uugali. Kailangan ba nating magbago? Yes. Paano po ako magbago? Allow the Holy Spirit to motivate you. Allow the Holy Spirit to instruct you. Allow the Holy Spirit to control you. Paano po, Pastor? Ito without His Word, without the words of the Lord, the Holy Spirit will not enter into your life. Without the word of the Lord, the Holy Spirit will not enter into your life. Because the Spirit of the Lord depends the words of God. The Spirit of the Lord depends. Nagadepende po. Nagahulat ang Espiritu ng Diyos. Kung tanaw niya sa imong kinabuhi, na ay pulong sa Ginoo, musulod siya. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. Because He will do the word. When the Lord spoke, the Holy Spirit moved. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Who is that Word? Jesus. When the words of Jesus, this Logos, the written Word,
resides, nipuyo sa ato ang kasing-kasing. The Holy Spirit will move and transform the Logos, written word, to living word, Rima. Usbon sa Ginoo, bag-on sa Ginoo, iyang i-transform from powerless to powerful. Nagiging powerful ang salita ng Panginoon when it will become a Rima. Hallelujah, naintindihan niyo ako. Ang kapangyarihan ng Espiritu, ng banal na Espiritu, ay nakadepende sa salita ng Diyos na nasa buhay mo, nasa puso natin. Kaya hindi tayo nabago. Kasi we know the Lord Jesus Christ, but His Word will hindi po nakapenetrate sa ating buhay. Yun pa din ang pag-uugali natin yung nakaraang taon. Bagong tuig. Nga ang sumpay, unsa ganito? Kasi sumpay sa bagong tuig, nga kanta. Bagong kinabuhi. Bagong kinabuhi. Ang pangutana, bagong tuig, bago bapod ang kinabuhi. Doon po ang questions. Okay? Kailangan po natin yung salita ng Panginoon ay manahan. So, invite po natin ang ating Panginoon. Okay? Revelations. Ito pong panghuling verse na aking tatalakayin sa inyo. Revelations. Buksan niyo po ang inyong aklat sa Revelations chapter 3. Revelations chapter 3. Verse 20. Nakasulat po dito. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman whosoever, wala pong tinutukoy na races, wala pong tinutukoy na quality of your life, degree of your life. Wala po. Sino man, whoever, partahan, pobre, gwapa, dili kayo gwapa, tigulang, batanon, tanang aspito sa kinabuhi, sa level sa tao siyang kinabuhi. Tanan. Wala pong classification sinasabi ng Panginoon. Kung sino man ang duminig sa aking tinig at nagbubukas pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Paano ba natin mabuksan ang ating buhay? Kung hindi po tayo nag-aalaw na ang salita ng Panginoon, ang iyang pulong nga musulod sa atong kinabuhi. Paano po natin maranasan yung kaluwalhatian ng Diyos kung ang ating puso ay sarado? Ang ating isipan ay sarado sa kanyang mga salita. So hindi po nababago yung tao, kaya kailangan niyang makapakinig para siya po'y mabago sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig. Romans chapter 10 verse 17. Faith comes through hearing. Kailangan po nating ibahagi ang salita ng Panginoon. Kailangan po nating marinig ang salita ng Panginoon. Kapag hindi po narinig ng tao, hindi po papasok sa kanyang puso. Di ba papasok sa kanyang buhay? And he cannot be changed. So allow the word of the Lord take over sa ating buhay, sa ating puso. Amen? Buksan po natin. Kayo po nasa YouTube, buksan nyo po ang inyong puso para sa Panginoon. Bagong taon, may bago tayong buhay. May bagong pag-asa. Bagong pananaw. At itong bago ay mangyayari lamang pagka may bagong espiritu po. Ang espiritu ng Panginoon na siyang papasok sa buhay natin. Napakadali pong iwan
yung mga bagay-bagay na dati nating ginagawa. The things I used to do, I do them no more. When the Spirit of the Lord controls us. Let us pray. Father God, I thank you for this word, Lord God. Lahat po ng nakikinig, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook page, kung sa anong social platform ito nakikita. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na kaniyang buksan ang bawat puso ng mga taong nakapakinig sa turo mong ito. At naway manahan po kayo, Panginoon. At umpisahan mo pong baguhin ang puso, ang isip, ang pagkatao ng iyong mga hinirang, pinili, upang kami magiging ganap, kaaya-aya, na magiging tagapagmana ng iyong kaharian. Patuloy mo pong ipaunawa sa amin ang kahalagahan ng espiritual na bagay, ang paglago nito. Patuloy mo po namin sa amin pong ipadama ang iyong presensya upang kami po'y magkakaroon ng kalakasan na kami po'y magpapatuloy sa aming paglilingkod sa iyo at ang paghahanap ng katotohanan. I declare and I decree it in the name of Jesus. Lahat po ng mga kapatiran sa pananampalataya sa Ladder to Heaven Ministry, pagpalain mo po, Panginoon, ng bawat isa sa pagpapalang espiritual, pagpapalang kagalingan. Ako po'y nananalangin, Panginoon, nga kung sino man sa kanila po'y may karamdaman, pagalingin niyo po. Lahat pong, Panginoon, sumusubaybay sa channel na ito, saan man silang dako ng mundo, saan man silang dako ng Pilipinas, sila po'y hipuin mo. I declared it, I proclaim it in the name of Jesus. That you will change our hearts, change our minds. Change everything. Lahat po, Panginoon, na dapat naming baguhin, tulungan niyo po kaming mabago ito. At ang lahat ng aming iiwanan pong sistema ng pumumuhay na naaayon sa sanlibutan, controlled by the flesh. Lord God, help us. Help us, O God, to classify it kung iwan ba namin ito, dadalhin namin hanggang sa aming paglago. Patuloy mong ipaalala sa amin na kung hindi kami magbago ay wala kaming karapatan sumama sa iyong kaharian. Wala po kaming karapatang tumawag sa iyo na aming Ama kung hindi po kami nagbago ng Espiritu. And Lord God, help us. This 2025, poured out the anointing, your presence, your wisdom and understanding para po ang lahat, Panginoon, ay magkakaroon po ng kapangyarihan to fight against the old natures, to fight against the flesh na siya pong sumisira ng aming kabanalan. I declared it, O God, ipahiwatig mo po sa amin. Ituro mo po sa amin, ipakita mo po sa amin ang liwanag upang di po kami maligaw. Hindi po kami maligaw, Panginoon, sa aming paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. I declared it in Jesus' name. Amen and amen. At kung kayo po'y pinagpapala sa programang ito, kayong nandyan sa YouTube, kindly share, like, and subscribe this channel. At nakakatulong ka po sa Ladder to Heaven to propagate the words of the Lord to the lives of the people who have listened and watching us. God bless you. Okay, palakpakan na to atong Ginoo. Namoy nasabtan